Grabe ang usapan po talaga. Kahit sa barbershop, palengke, politiko, mga simpleng mamamayan at sa media, social media. Itong mga reaksyon, opinion at recommendation ng mga congressman after ng kailang hearing tungkol ho sa budget na kailang inimbestigahan sa DepEd at saka Department of DepEd at saka po Office of the Vice President. Pakinggan natin si Congressman Joel Chua sa interview ng media at kanya sinabi rito na nagkaroon ng sabuatan kaya mahirap talagang paniwalaan kung paano nagamit ang pera, nagamit ng iba-ibang pangalan na ngayon ay hindi naman masabi kung tao talaga o kung ano ba yan. Well, I do not know because at that time I was not part of the unit team. I was just appointed as chairman of the Committee on Good Government just recently, and I joined Lakas only recently. So, pero magkakaroon ba ng ganitong klaseng interes kung patuloy pa rin yung relasyon samahan ni Pangulo at ng Vice President Sara Duterte? Kasi alam mo na open ito during the time ng committee hearing, di ba, ng Committee on Appropriation. It was not actually the administration congressman who opened it. It was actually Congresswoman Franz Castro. So, I think even before, talagang she was asking already for the documentation. So, I do not know kasi at that time hindi ko rin naman alam kung ano yung mga samahan nila eh. But I ask you that question because So, kaya po, alam mo kaya po ginagamit ko itong mga sinasabi ni Congressman Chua. Kasi hindi naman po ito kapartido ng administrasyon. Dahil alam mo ba ito ay Batang Maynila. Kapartido ito ng taga Maynila. Hindi ito kapartido ng malalaking political party, lalo na po yung pinagsama-samang unit team noong 2022. Pinagkalooban nga, sabi nga niya, ibinigay sa kanya yung pagiging chairman ng Blue Ribbon Committee, Good Government and Public Accountability. At late lang siya sumama sa political party under speaker, yung Lakas CMD. So hindi original ito nakakampi ng Marcos at Duterte, yung unit team. Itong Congressman Joel Chua. Pero dahil siya pinagkalooban ng posisyon, ayun, kaya nga sila nagkaroon ng hearing. At hindi ho nanggaling sa administration congressman ang nagpaputok ng balitang ito dahil nga po yung mga Makabayan Bloc congressman ang nag-umpisa ng paputukin ito dun sa, tama nga sinabi niya, sa Committee on Appropriation tungkol sa budget ng DepEd at Office of the Vice President. Ngayon kasi nakakasisihan, pinagtutulungan, hindi ho yung pagtutulong. Pag hinahanap ng taong bayan at ng Kongreso ang perang pag-aari ng mamamayan, hindi yan tulong. Hindi yan harassment. Yan ay karapatang alamin at ipaliwanag ng mga taong naghawak ng pera ng bayan. Dahil yung pera ng bayan dapat mahigpit na pinapangalagaan. Kung yung perang private money, sarili mong pera, bahala ka kung saan mo gagastusin yan. Pero yung pera galing sa dugot pawis ng mga mamamayang Pilipino, dapat detalyado yan kung saan mo gagamitin. Hindi mo basta-basta pinamimigay yan. Hindi mo basta-basta ginagastos yan. Diba? Dito sa nangyari, mukhang noong 11 days noong 2022 at yung kabuang taon ng 2023, 612.5 million ang perang pinag-uusapang hindi may paliwanag. At dito, parang biro ito opinion lang ito, parang ang pera ay naging biktima ng mga multong empleyado o multong mga tao. Ano ang multo? Ghost employees o ghost private sector, kung ano man yan. Kasi walang identification kung sila'y Pilipino. Dahil nga na-check na sa Philippine Statistics Authority, walang Mary Grace Piatos at saka Kokoy Villamin at yung 400 plus na mga pangalan pa doon sa acknowledgement receipt ay hindi rin nakikita ang record. Wala ring record na mga ito tao. Wala sa Philippine Statistics Authority. Kaya ang nangyari dyan, parang opinion lang, parang yung pera ng bayan napunta lang sa mga multo.
multong individual, multong empleyado, at ang matindi rito, may doktor pa. So yung sabuatan ng multo at saka doktor. Bakit may doktor? Dinoktor yung mga signature. Dinoktor ang mga pangalan. Kaya yung multo at doktor, nagsabuatan, nawala ang 612.5 milyon. Hindi may paliwanag. Nung mga tinatanong nagtuturoan hanggang sa nagkasakit na ospital, na stress. Tapos sabay ang pagmumura at pagbabanta sa Pangulo. Yan ang kinalaman ng Pangulo sa hinahanap na pera. Hindi naman trabaho ng Pangulo yun. At hindi naman Pangulo nag-utos. Yan ay kusang galaw ng mga congressman. So, ang mamamayang Pilipino sa aking opinyon, naging biktima siguro ng mga ghost individual, ghost employees at mga doktor. Yung nagdoktor ng dokumento. Grabe yung doktor na yan, instant doktor. Hindi mo lang nag-aaral yata yan. Di ba, ang pagkuha ng doktor, inaabot ng 6 na taon, higit pa. Nagsusunod ng kilay para maging doktor. Ito, doktor sa pamimeke, doktor sa pagperma, doktor sa paggawa ng acknowledgement receipt na hindi malinaw. Kasi pag acknowledgement receipt or mga anumang klaseng resibo na nag-issue ka ng pera, dapat merong ID kung sino yung binigyan mo, tapos ise-xerox mo yung ID, tapos yun ang nakalakip yan. At nakapirma rin kung siya ang tumanggap at siya talaga yun sa picture para identify kung saan napunta ang pera. Eh wala namang ID pinapakita eh. Pag nag-issue ka ng pera, cheque o cash, kahit kanino, lalo na kung government money yan, people's money, dapat may resibong malinaw. At kuhanin mo ang detalyadong pangalan at ID nung pinagbigyan mo para yun ang pananagutin mo kung saan niya dinala yung pera. Eh dito nga wala eh. Walang ID, walang malinaw na identification. Sabi nga ng Philippine Statistics Authority, walang taong ganun. Kaya nga multo. Pwedeng multong empleyado, multong mga kaibigan nila, at kasapakat doktor. Dinoktor ang mga dokumento. Sus, merosip na buhay talaga yan. Antindi, ha? Paano yan? Eh, pera ng bayan yan. Kayo mga OFW, kayo mga Pilipino sa abroad, habang kayo nagpapadala ng pera dito at ginagastos ng inyong pamilya, binabawasan niya ng buwis. Bumili ka ng tubig, pagkain, lahat, medicine, ilaw, lahat ng bayarin natin. Meron tax. At yung tax na yun ang napupunta sa gobyerno, pansweldo at gastusin ng gobyerno. Kaya lahat tayo, lahat kayo, may trabaho kayo wala. Basta kumakain ka at nabubuhay ka, nagbabayad ka ng buwis, kasama ka na may karapatang hanapin niyang perang yan na hindi may paliwanag. Di ba? Yan ang nangyari. Nagkasakit sila, na-hospital sila, nagkatakot-takot na drama. Nawala na yung pera, na drama pa tayo. Sabwatan ng ghost employees, siguro gano'n na nga, doktor, tapos drama. Di ba? Matindi pa lang sabwatan yung tatlong yan. Multo, doktor, at saka drama. Ubos ang pera. Please like, share. At dun sa hindi pa, subscribe.